Ayon kay Atty. Harry Roque, galing sa kanyang tinatawag na reliable source, ay sisibakin na po itong si Tambaluslos. Sir, ano po masasabi niyo po sa nagaganap na napakalalang korupsyon sa ating bansang mahal na Pilipinas? Abay, kung ako tatanungin mo, sir, hindi ako magtataka kung bakit ang dami at malalang korupsyon ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi noong panahon ni PRRD, walang korupsyon na nagaganap dahil lahat sila takot kay PRRD. Kaya ngayong administrasyon ni BBM na napakaraming nagutom na buhaya, kaya nagsilabasan sila. Akalain mo pati ang flood control, pinagati-hatihan ng mga kontraktor, ng mga buhayan, mga congressman na yan. Akalain mo anak ka lang ng kontraktor, pupunta ka ng iba't ibang bansa, naka-private jet ka pa. Eh yung kinakain mo yung nagkakahalaga ng 759,000. Oo. Tapos yung anak ka lang ng congressman, anak ka lang ng kontraktor, pero pagkayaman-yaman mo, hindi ka na nahiya nag-flex ng mayaman mo, nagaling sa nakaw at kaban ng bayan. Samantalang yung anak ka ng presidente, kapatid ka ng vice president, at kapatid ka ng congressman at mayor, nag-online ceiling ka. Sino yun? Si Kitty Duterte, nag-online ceiling. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. It's because of you. It's because of you. They don't deserve it. We all know that. But it's because of you. Hindi mo alam ang nakawan sa gobyerno? Wala kang wala kang tigas, wala kang inutil ka ba? Tanong lang. Hindi mo kayang magpatakbo ng Pilipinas, bumaba ka na, nandiyan si Sara Duterte. Iiyak-iyak ka lang pala dyan eh. Si Sara Duterte, hindi iiyak yun, sila ang iiyak. Napapaiyak ka ng mga gabinete mo. Napapaiyak ka ng mga kongresista mo. Kung hindi kikilos ang mga leaders natin, tayong kikilos sa baba. Sir, mensahe po ninyo sa mga Pilipino, sir. Ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan at nakikiusap po kami na maski anong mangyayari sa ating bansa, tulong-tulong po tayo para wag natin mapabayaan hanggang wala na tayong magawa. So, maski maraming problema, sama-sama pa rin tayo tumulong, lalong-lalo sa mga mahirap, mga nangailangan. Kailangan wag tayong bumitaw. Dahil lalong tayong lulubog sa dami ng problema ng Pilipinas ngayon. Ang utang natin ngayon, 17 trillion, lumalaki pa. Tama ba sila o mali? Well, nasa inyo yan, taong bayan. Kung kayo'y magpabola at lumamig ang mga isipan, ang mga ulo, at maging dahilan na hindi na naman kayo lalabas sa lansangan para sabihin tama na, sobra na, gaya ng ginagawa ng mga Indonesians ngayon, gaya ng ginawa ng mga South Koreans, gaya ng ginawa ng mga Thais na ating mga kapatid sa mga karating na bansa, mananatili pa rin ang problema. Dahil ang problema talaga sa korupsyon, Marcos Jr., nasa genes na po nila yan. Talagang dugong magnanakaw. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ating mga kababayan Pilipino, umaasa po ng bago o mga umaasa na mas magandang Pilipinas sa ilalim ng kasalukuyang panahon, sir. Well, kailangan kumilos tayo, sama-sama tayo lahat at pag-usapan natin kung paano pa makakatulong o maayos ang ating bansa dahil talaga sobra na ang nangyayari. Ito na siguro ang pinakamalaking corruption na administration. So, nararamdaman nyo rin, sir, yung burden. Ilan na kayo nakakita over the top of the dome sa mga problema ng bayan. So, sir, marami talagang Pilipino ang kailangan ng tulong ngayon. Oo. Alam po ninyo kung bakit bumagsak si Erap Estrada? Nung nakabangga po niya ito. Pero mga ka-reaction, nakita po natin dito, sinabi po ni Manong Chavit, ito daw yung pinaka-corrupt na administrasyon sa balat ng kasaysayan. Ito daw po ang pinaka-corrupt na ko. Parang may naaamoy ako. Parang may naaamoy akong people's power, parang sa Indonesia. Parang may naaamoy ako, nagyayaya ka na ba, Manong Chavit? Diretsahin mo na kasi kami. Talaga maghihirap tayo kung di hintuan itong maraming mga graft and corruption, mga kalukuhan ng mga batas natin at mga leaders natin. So, nasa mga leaders na natin to. Kung hindi kikilos ang mga leaders natin, tayong kikilos sa baba.
Sir, mensahe po ninyo sa mga Pilipino, sir. Ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan at nakikiusap po kami na maski anong mangyari sa ating bansa, tulong-tulong po tayo para wag natin mapabayaan hanggang wala na tayong magawa. So, maski maraming problema, sama-sama pa rin tayo tumulong, lalong-lalo sa mga mahirap, mga nangailangan. Kailangan wag tayo bumitaw. Dahil lalong tayong lulubog sa dami ng problema ng Pilipinas ngayon. Ang utang natin ngayon, 17 trillion, lumalaki pa. So, umutang pa sila. So, wala tayong pupuntahan kung hindi mabantayan itong mga utangin pa. At kung nagamit lang sana lahat yung mga pera ng Pilipinas, hindi abot ang ganito ang utang natin. Kung na-manage lang sana ng tama. Kung na-manage lang sana ng tama. Oo, yun nga eh. Parang na-mismanage na lahat dahil nga ngayon, lumalabas na, hindi lang korupsyon, ghost project na. Paulit-ulit na lang binabayaran yung mga proyekto. So, paano hindi nakita ito? Eh, sa management yan. Kayo'y nakikinig sa DW. You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga reaction ha. Ito pong si Bongbong Marcos, iba yung trip niya ngayon, iyak, di ba? Di ba minsan mayroon silang trip na laughing trip, minsan food trip, ganon. Minsan yung tamang duda ka lang, ganon. Siya iba yung trip niya ngayon, mga reaction. Teary eyes, iiyak. Meron po ba kayong mga tropa dyan, yung mga ano dyan, na minsan yung barkada nyo, yung tama sa kanila, umiiyak. O teary eye daw siya, puro na lang drama ang ginawa mo, Bongbong Marcos. Hindi ka pa talaga natatauhan. O teary eye daw siya, o pandiyan po natin teary eye drama niya ha. Ito po yung panibago niyang interview, nako. Puro na lamang ganyan, wala ka nang ginawa. Kulang-kulang 4 na taong ka na, 4 na taong ka dyan sa Malacanang. Wala pa rin nangyayaring mabuti sa Pilipinas. Baha dito, baha doon, wala kang flagship project. Tumaas ang bilihin, yung 20 pesos na bigas, wala. Eh, puro na lang paghihirap ang dinanas sa sambayan ng Pilipino dahil sa iyo eh. Yung pinsan mo, si Tambaluslos, ano nangyari? Sinisibak mo na yata. Isa pa yan sa pag-uusapan natin mga karelasyon na di umano, ayon kay Atty. Harry Roque, galing sa kanyang tinatawag na reliable source, ay sisibakin na po itong si Tambaluslos. Pero pag-usapan muna natin itong teary eyes ni Bongbong Marcos. Iba yung trip niya ngayon. Anong trip niya? Crying trip. Anong tawag doon? Yung tropa mo, Brad. Yung umiyak, di ba mayroong tamang duda. Tapos mayroong lap trip. Tapos mayroong food trip. Eh siya iyak eh. Ano, crying trip ganon. Ano tawag doon? Drama ganon. Emote ganon. Grabe ka, Bongbong Marcos, ang dami mong alam ha. Hindi ka lang pala marunong magsinungaling. Marunong ka pa mag-iyak-iyakan. Okay ka talaga, Bongbong Marcos, idol ka ng mga bangag. Ito mga karyasyon, panoorin po natin ang presidenteng iyakin. Ang Pangulong Duterte, alam mo, Bongbong Marcos, ang Pangulong Duterte, alam mo kung gagawin niya? Ganitong gagawin niya. Utangin na niyong lahat. Kayong mga adik, kayong mga pusher, kayong mga drug lords, papatayin ko kayo lahat. Ito no, iyak. Eh, weak leader nga. Walang yayan, no. Ito, sige, tira. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. It's because of you. It's because of you. They don't deserve it. We all know that. But it's because of you. Hindi mo alam ang nakawan sa gobyerno? Wala kang tigas, wala kang inutil ka ba? Tanong lang. Hindi mo kaya magpatakbo ng Pilipinas, bumaba ka na. Nandiyan si Sara Duterte. Iiyak-iyak ka lang pala dyan eh. Si Sara Duterte, hindi iiyak yun. Sila ang iiyak. Napapaiyak ka ng mga gabinete mo. Napapaiyak ka ng mga kongresista mo. Napapaiyak ka ng mga trabahante mo. Ibig sabihin, may inang klase ka, Bongbong Marcos. Hindi mo kayang patakbuhin ng mausay ang gobyerno, kaya iyak ka na lang sa sulok ganoon. Pinagmamayabang mo yung 5,500 flood control. Ngayon, iyak-iyak ka dyan. Pinagmamayabang mo yung 20 pesos na bigas. Ngayon sabi mo, they don't deserve it, nahihirapan yung mga tao. Ha? Ganyan ba yun? Pinadala mo ang Pangulong Duterte sa dahil, ang daming mga taong umiyak. Ha? Kaya ngayon, ikaw iiyak ka. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na lang. Mag-resign ka na lang. Tanong lang, inutil ka ba? Ba't iyak-iyak ka dyan? Bakit hindi silang paiyakin mo? Di ba mga karyason, iyak-iyak ka dyan, presidente ka, tiri-ay ka dyan? Bakla ka ba? Ano bang gusto mo? Tarugo o pandesal? Bongbong Marcos. Balita ko, lalaking-lalaki ka eh. Ba't umiyak ka? Tiri-ay ka dyan eh. Nakikita ka ng mga kabataan, iyakin ka. Magtrabaho ka kasi. Tanggalin mo yung dapat tanggalin. Ayusin mo yung trabaho mo. Matutuwa naman kami kung magtatagumpay ka. Ang katagumpayan mo ay yung magiging matiwasay ang bansa. Pabor sa amin kung magtatagumpay ka. Pero walang hiya kung iiyak-iyak ka dyan pag ini-interview ka ni yung babae na yan. Nakikita ka ng sambayan ng Pilipino, iyakin ka, iyak-iyak ka dyan. Baka nakalimutan mo, presidente ka.
Hindi mo kayang ayusin ang mga taong nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi mo takot ka sa kanila. Takot ka sa mga oligarko. Takot ka sa mga nagpapabusog. Sino ba talaga nagpapalakad? Ikaw o ibang tao? Ikaw o si Bersamin? Iyakin ka eh. Dapat alam mo ang gagawin mo, Bongbong Marcos. Tiri-ay ka dyan, mag-artista ka na lang kaya. Mabuti ba kung masamang tao yan? Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? Alam mo, Bongbong Marcos, para yatang binabanatan mo ang sarili mo. Yung 300 billion na estate tax, bayaran nyo na kasi. Yung 300 billion na estate tax, bayaran nyo na. 300 billion na estate tax, bayaran nyo na. Utang nyo sa BIR, sa gobyerno, para medyo may pakinabang kayo sa bayan natin. Tapos, drama-drama ka dyan. Hindi naman sila, naghihirap, hindi mo alam, naging kongresista kayo, hindi mo alam minakawan dyan sa kongreso. Ginagago mo lang ang sarili mo sa interview na yan. That makes no sense to me. I know, it makes no sense to us also. Na nandiyan ka sa Malacanang kung iyak-iyak ka lang dyan. Diba? Pinapakita mo lang na mahinang klase ka talaga, weak leader ka. Eh, totoo, sinabi ng Pangulong Duterte. Iiyak-iyak ka dyan? Habang yung mga si Tambaluslos at si Saldicoy nawawala na. Lumipad na, lumabas na ng bansa. Hindi sila magnanakaw, Bongbong Marcos. Hintayin mo pang maging Indonesia ang Pilipinas, Bongbong Marcos. Hintayin mo pang maging Indonesia. Kaya kung gusto, maayos-ayos ka na. 2 taon ka na lang sa Malacanang. Nasa Cambodia yata siya ngayon, nasa Cambodia. Meet and greet daw siya. Sa Cambodia daw, mini-meet and greet po niya yung mga Pilipino doon, yung mga kasama niyang dumating. Mini-meet and greet po niya yung mga Pilipino sa Cambodia, yung kasama niyang dumating galing Pilipinas. Subukan mo mag-meet and greet ng totoong mga OFW kung hindi ka babatoy ng kamatis. Mini-meet and greet daw niya yung mga Pilipino sa Cambodia, yung mga kasama niyang dumating doon. Gumawa pa ng ibang mga bagay, meron pong nakaka-intrigang mga balita na nakarating sa akin galing sa mga kaklase ko ng 17th Congress. Kung maalala nyo, ako naman po yung naging miyembro rin ng Kongreso at dahil dyan, marami naman tayong mga matalik na kaibigan na nagsasabi pa sa akin ng mga balibalita. At ang balita na nakuha ko sa aking mga kaibigan ng 17th Congress ay magkakaroon daw ng coup dito sa darating na linggo at magkakaroon ng bagong speaker. Tatanggalin daw si Tambaluslos. Now, of course, ang sinasabi nila, bali-balita, ang papalit daw itong si Albi Benitez ng Bacolod. No? At pag-usapan natin ito. Tama ba o hindi? Well, ewan po. No? Malalaman naman natin yan sa darating na linggo kung talagang matatanggal si Tambaluslos. Sana nga po. Dahil alam nyo naman, ako mismo, no? Ang talagang nag-iit sa akin ay ang si Tambaluslos, ang Huwad Committee, si Lisa Araneta Marcos, no? Na alam ko naman na merong basbas din ni Bongbong Marcos Jr. No? Pero ang talagang tumiri sa akin ay walang kaduda-duda kundi ito si Tambaluslos. No? Now, unang-una, may interest ba ang Marcos Jr. na tanggalin ang kanyang pinsan? May interest ba ang kanyang may bahay na Lisa Araneta Marcos na tanggalin si Tambaluslos? Tingin ko ang kasagutan ay oo. Bakit? Kung mapapansin nyo, naguhugas kamay itong si Marcos Jr. dito sa kababalaghang mga nangyayari sa mga flood control projects. At nung kailan lang, parang kahapon lamang, ang Executive Secretary, si dating Chief Justice Bersamin, nag-issue pa ng statement. Hoy, mga miyembro ng Kongreso, huwag niyong ibabaling ang sisi sa amin sa ekutibo dyan sa mga kababalaghan ng flood control project. Ibig sabihin, nasasaktan talaga si Marcos Jr. dito sa mga flood control controversy dahil ang katotohanan, siya naman talaga ang dapat sisihin. Bakit? Unang-una, siya nagbigay ng suporta sa liderato ng Kamara de Representante. Sa katunayan po, sa kasaysayan ng Pilipinas, walang nagiging speaker na hindi binibigyan basbas ng presidente. So kung ano man ang patakaran na pinatupad ni Tambaluslos dyan sa Kamara, yan ay dahil sinuportahan ni Marcos Jr. na mag-speaker si Tambaluslos. Pangalawa, yung mga maanumalyang proyekto na naipasok sa National Expenditure Program, ang nag-propose niyan si Marcos Jr. Kung dumaan yan sa proseso, kahit papano, merong pag-aaral kung kinakailangan nga ba yung proyekto na yan, pero ang katunayan po niyan ay nanggaling pa rin sa Malacanang ang programa. Pero kung ang mga maanumalyang proyekto naman ay insertion na binago ng mga mambabatas, yan naman po ay mangyayari lamang kung mayroong basbas na speaker at mayroong basbas ng Committee on Appropriations Chair na si Zaldico na ngayon po ay di umano'y nagpapagabot sa Amerika. Pero sabi ni Congressman Garbin, hindi raw nagtatago. Ayaw lang magpakita. Kayo naman, iba yung ayaw magpakita sa nagtatago. So ngayon, the buck stops with the President. Pero ano ngayon ang asta ni Presidente Marcos Jr.? Abay, may paiyak-iyak pa na bakit daw ganyan ang ginagawa sa taong bayan, nilunustay ang pera ng taong bayan. Wika nga ni Maharlika, Julul, sinong lulukuin mo? Julul, ikaw, alam na alam mo na kung yung mga maanumalyang proyekto gaya dyan sa Wawa Builder sa Bulacan na insertion, kung ikaw talaga ay seryoso na labanan ng korupsyon, dapat ibinito mo yung line item para dyan sa Wawa Construction na yan sa Bulacan na kinagagalit mo pa. Pangalawa, 3 budget na ang napasa ng Tambaluslos. Alam mo ng patakaran dyan na 60% nawawala sa korupsyon. Bakit ko sinasabi yan? Naging congressman at senatong ka rin eh. Alam mo naman ang patakaran dyan, wag na tayo makipagplastikan, wag na tayo magpaligoy-ligoy.
ikaw ay district congressman. So alam mo na ang kubra mo nanggagaling sa district engineer. Siguro hindi mo alam, napakataas na ngayon nang nawawala sa taripa, nasasya ka. Pero I'm sure, naririnig mo naman yan. Bakit? Kasi meron ka rin ibang mga kamag-anak na nakaupo dyan kasama ng sarili mong anak. Alam niyo ba, yung si Sandro, yung yan ay nag-i-intern pa lang, hindi pa siya kongresista doon sa opisina ng kanyang tito, no? Alam mo sabi niya, at narinig ko yan mismo sa kanyang bibig, they are so corrupt in Congress. So alam ni Sandro Marcos ang mga kababalaghan at wag mong sabihin na hindi mo alam na ang SOP ngayon sa Kongreso umaabot na ng 60% kasi nga ang mga congressman para man lang makakuha ng proyekto, kinakailangan magbigay sa mga tao sa Committee on Appropriations, sa opisina ng sino man, sa opisina ng SPECR. O, di ba? So, julul. Huwag ibaling sa iba ang sisi. Ibaling mo pa rin sa'yo, Marcos Jr. ang sisi sa flood control. Pero maibalik tayo. Matindi po yun mga kareaksyon, ha? Matindi pong revelasyon yun ni Atty. Harry Roque na mismong galing kay Sandro Marcos, mga kareaksyon, na talagang ano daw po dyan sa Kongreso, talagang corrupt. Marami daw pong corruption dyan sa Kongreso, mga kareaksyon. Napakalupit po ang nangyari dyan, mga kareaksyon, ha? Dahil kung gusto mo raw kumuha ng project at makakuha ng project sa iyong distrito, kailangan mo magbigay ng advance sa opisina ng speaker tsaka doon sa appropriation. Si ano yun, si Martin Romualdez yun tsaka si Saldico. Ibig sabihin mga kareaksyon, tamang-tama po, totoong-totoo po mga kareaksyon na ang kumokontrol ng pera sa ating bayan ay dalawang tao lang, si Saldico tsaka si Martin Romualdez. Kaya dito mga kareaksyon, dati mong kongresista itong si Senator Atty. Harry Roque. Pakinggan po natin mga kareaksyon, ha. Anong interes ni Marcos Jr. at ni Lisa Aranate Marcos na tanggalin sa tambaluslos? Walang interes nila, ayaw nila na silang masisi sa flood control. So hahanap sila ng Paul Guy. Ang gagawin nilang Paul Guy, speaker. Para magalit ang tao, kay speaker lamang at hindi sa kanila. At yan yung konteksto na nagsabi si Bersamin, hoy, kayong mga kongresista, huwag yung ibaling sa ehektibo ang sisi sa mga kababalaghan sa flood control project. So kung ganitong interes ni Marcos Jr., na talagang ayaw niyang mapasipas sa pwesto dahil alam niyang galit na ang tao dahil dito sa flood control na iskandalo, natural, para maibsan ang galit ng taong bayan, ibabaling mo ang sisi sa iba at in this instance, ibabaling mo ang sisi kay Speaker Tambaluslos. Pero make no mistake about it, hindi naman magagawa ni Tambaluslos yung mga kabalustugan nito kung hindi siya kampante na susuportahan siya ng Marcos Jr. At bakit naman alam ni Tambaluslos na susuportahan siya ni Marcos Jr.? Kasi nga, kinakailangan nila yung loyalty. Kinakailangan nila yung pirma ng mga congressman para mapa-impeach si Inday Sara Duterte. O di ba? Dahil binusog nila ang mga congressman ng 3 taon, hindi sila nagkaroon ng problema na pagkalap ng mga signatures para suportahan ang impeachment ni Inday Sara na nabasura na ngayon ng Korte Suprema. Sa tingin nyo ba, yung mga Luistro, mga Alonto, Luistro, mga Adjong, mga sino pa yan, mga yung chairman, Fernandez, mga Abante, tingin nyo ba magiging kasing bangis yan nung nakita natin sila sa Web Committee kung hindi dahil trampante sila, na binusog na sila, kaya po pwede na silang maging matapat na aso para sa administrasyon. Di ba? Money talks. Kaya wag mong ibaling ang sisi. The buck stops with you, pero ngayon alam mo, napakalakas ang posibilidad na ma-people power ka na dahil nga sa balastugan at sawan-sawa ng taong bayan. O ang katotohanan, may naninindigan na, gaya ni Benji Magalong na nagsasabi, tama na, sobra na. Bakit naman hindi magtatama na, sobra na yan? Mayor ko yan sa Baguio City, nakita niya na talagang overpriced yung mga nets na ginagawa sa Cannon Road na wala namang silbi kasi palaging sarado pa rin ang Cannon Road. At nashock siya na bilyon-bilyones pa lang ginamit dyan sa mga netting na yan, na mukha lang naman mga kulambo. Hindi ko alam bakit bilyones ang halaga. O, di ba? O, kaya posible po na ang nasa likod ng pagtatanggal kay Tambaluslos ay ang mag-asawang Marcos dahil nga binabaling nila ang sisi, gaya ng sinabi ng Executive Secretary, sa mga anomalyang mga flood control projects sa mga congressman at hindi sa kanilang mga sarili. So it makes sense. Ang akin lang, huwag tayo magpalinlang ha. Mga Marcoses pa rin ang responsable dyan. Sila nagtalaga kay Tambaluslos na nais nilang tanggalin ngayon. Sila nagbigay basbas na gamitin ng kaban ng bayan para bilhin ang mga lagda ng mga congressman. Hindi ba sinabi niya ni Toby Tionco na talagang karamihan naman ng pumirma ng impeachment ay pakapalit ng mga pagpondo, pondo na proyekto, pondo na ayuda na linalapa nila dahil sila ay mga corrupt. So, kung ang motivation ang pag-uusapan at yung realidad na wala namang umuupong speaker na hindi binibigyan ng basbas ng presidente kasi nga ang impluwensya ng presidente sa mga congressman ay yung pantaon ng budget. Na kapag hindi ka loyal sa presidente, wala kang budget. Ilang beses na nangyari yan. Na yung mga oposisyon talagang na zero budget sa kanilang mga distrito. Alam mo na yung mga congressman na yan, kahit sabihin mong nagmamalinis, lahat yan ay umaasa sa SOP.
Ang problema na nga lang ngayon, yung taong bayan, tinanggap yung SOP dahil akala nila dati 10% at 5%, na-shock sila nang nalaman nila 60% na pala ang napupunta sa korupsyon. O, di ba? So, okay, number 1, it is to the interest ng mga Marcoses na matanggal si Tambaluslos kasi masyado na siyang mabaho. Masyado nang mabaho silang dalawa in tandem. At linilihis nila ngayon ang issue, ang sise. Binabaling nila ang sise kay Tambaluslos dahil alam nila baka ma-people power na sila. Now, ang tanong, bakit si Albi Benitez? Alam niyo si Albi, wala naman kami masamang tinapay niyan. Okay? Aaminin ko po. In fact, nagpahiram pa sa akin yan ng eroplano siguro 2-3 beses nung ako'y kumakandidato para sa Senado at nagpapasalamat naman ako sa kanya. Pero kung titignan mo talaga, galit din ang tao sa online gaming, bakit Albi Benitez ang iupong speaker? Alam natin lahat na ang negosyo talaga ni Albi Benitez sa mulat-mula online gaming. Kasama na yan yung naging partner sila ni Congressman Arnie Tevez. No? So bakit siya? Well, dyan naman po papasok yung mga bibwit na aking mga kaibigan sa 17th Congress. Apparently po, talagang ang nagpatakbo sa kanya bilang kongresista muli at hindi mayor dahil siya ay parang 1 or 2 term pa lang as mayor of Bacolod City ay si Lisa Araneta Marcos na ang mga Araneta meron po talagang ties sa Negros dyan sa Bacolod. No? In fact, yung isang kongresista dyan medyo nagtampo sa mga Marcoses dahil inasahan nila na baka biglang tumakbo na kongresista si Lisa Araneta Marcos dun sa kanilang distrito. Hindi naman nangyari pero inasahan nila na baka magtangka ang Lisa Araneta Marcos na tumakbo doon. So bakit Albi Benitez? Dahil ang Albi Benitez naman medyo mabigat din dalhin dahil mainit din sa mata ng taong bayan ng online gaming. Lalo na ginagawa nilang issue itong missing sabongero. Well, yun nga daw. Ang dahilan kung bakit hindi na siya tumakbo muli bilang mayor ay sinabihan siya ni Lisa Araneta Marcos, iwan mo na muna ang Bacolod, gagawin kitang speaker. At kaya kahit anong baboy ang ginawa sa kanya ni Tambaluslos, linink siya doon sa isang illegal gambling activity, in-expose ang mga kwentong pribado tungkol sa kanyang pamilya para lang maudlot ang pagiging speaker, kampante siya na magdi-deliver ang Lisa Araneta Marcos sa kanyang pangako na magiging speaker siya. Ako, wala naman akong pakialam sa kung ano man ang sinong gusto maging speaker ni Marcos Jr. dahil kahit sino naman yan, magiging, aso rin yan na masunurin kay Marcos Jr. No? Kahit sino pa yan. Pero kung ang pinag-uusapan ay kredibilidad at yung pagtitiwala ng taong bayan, mas bagay si Toby Tionco. Dahil si Toby, pinakita niya yung pagiging independyente niya. Miski siya ay kamag-anak din ni Marcos Jr. dahil ang kanyang asawa ay kamiyembro rin ng Romualdez clan. Mas gugustuhin ko na si Toby kasi nga mas magugustuhan siya ng taong bayan. Pero, alam mo naman sa politika, a promise is a promise. Kaya mukhang ang iupo si Albi Benitez. So anong inaasahan ng mga Marcos Jr.? Inaasahan ng mga Marcos Jr. ngayon at ang kanyang may bahay na kapag nawala si Tambaluslos, maiibsan ang galit ng taong bayan dahil dito sa mga maanumalyang mga flood control project. Ang iniisip ko po dyan mga kareaksyon na kapag nawala si Tambaluslos, hindi na siya speaker, baka ang gagawin po nila tatago lang. Tataka siya katulad ni Saldico. Baka yun ang plano, di ba? Tingin nyo ba yung hindi pag-attend ni Saldico ay labag sa kagustuhan ng mga Marcoses? Hindi. Baka mga Marcoses pa nga ang nagsabi, wag ka muna umuwi, palamigin mo muna. Dahil pag ikaw umuwi at ikaw ay sumagot, chances are, baka magkamali ka ng sagot at lumabas ang katotohanan na lahat yan ay ginawa mo para sila nga ay lumagda sa impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Di ba? So tingin ko yung hindi pag-uwi ni Zaldico at di umano dahil yan ay nagpapagamot sa Amerika ay dahil na rin yan ay advice ng mga Marcoses. Dahil less talk, less mistake. So wag ka na magpakita rito. At dyan ka na muna sa Amerika, palamigin natin. At ang inaasahan nila, pag nawala na si Tambaluslos, lalamig ng bahagya itong issue ng flood control. Well, tama ba sila umali? Well, nasa inyo yan, taong bayan. Kung kayo'y magpabola at lumamig ang mga isipan, ang mga ulo, at maging dahilan na hindi na naman kayo lalabas sa lansangan para sabihin tama na, sobra na, gaya ng ginagawa ng mga Indonesians ngayon, gaya ng ginawa ng mga South Koreans, gaya ng ginawa ng mga Thais na ating mga kapatid sa mga karating na bansa, mananatili pa rin ang problema. Dahil ang problema talaga sa korupsyon, Marcos Jr., nasa genes na po nila yan. Talagang dugong magnanakaw ang angkan ng Marcos. At napakadami ng desisyon ng Korte Suprema, desisyon ng Swiss Court, at desisyon ng American Court na yan po ay katunayan, katotohanan, at hindi paratang lamang. Sige nga, Marcos Jr. ay yung pamilya, magnanakaw, sue me for cyber libel. Sue me. Papakita ko sa iyo yung mga Supreme Court decisions, papakita ko sa iyo ang desisyon ng Swiss courts, papakita ko sa iyo ang desisyon ng mga American Supreme Court. Magnanakaw ang mga Marcoses. Mamamatay tao ang mga Marcoses. Torturers ang mga Marcoses. Ang mga Marcoses responsable sa mga dukot. Sue me for libel. And I will prove it with court records. Kaya kayo, mga kababayan, huwag kayong lalamig ang ulo dahil tatanggalin lang si Tambaluslos. Yan ay dahil ayaw nila na ang galit ng taong bayan mabaling sa kanila
At dapat lamang na sa kanila mabaling ang galit natin dahil sila pa rin ang responsable sa korupsyon. Dahil nga, binili nila ang mga boto para patalsikin si Inday Sara at kung speaker lang ang papalitan, asahan ninyo, gagawin at gagawin pa rin nila yan dahil hindi nila papayagan na magkaroon ng tsansa ang VP Sara maging presidente sa 2028. Sisirain at sisirain nila, susubukin pa rin nilang patalsikin sa pwesto si Inday Sara Duterte. Kaya, wag na magbago mga isip, ipatuloy na ang init ng ulo, lumabas na sa lansangan at isigaw, tama na, sobra na, alis dyan Marcos, ang kan ng magnanakaw, ang kan ng mamamatay tao, ang kan ng mga nagdedesperasido, ang kan ng mga torturer. Sue me and see you in court for everything I have just said, Marcos Jr. At syempre, nandiyan pa rin ang katotohanan na as early as iyong pag-aaral sa Oxford na hindi ka naman natapos, nalathala na ikaw talaga ay gumagamit ng cocaine at tagabili pa ng kilo ng cocaine para sa iyo sarili at para sa iyong mga barkada. So hindi ka lang corrupt, hindi ka lang mamamatay tao, hindi ka lang torturer, ay ayun, meron pang lahat-halang kwento sa Rolling Stone na ikaw talaga ay bangag at sinabi rin ni Presidente Duterte na ikaw ay bangag, sinabi rin ni Inges Morales na meron siyang confidential agent na ikaw ay bangag, sinabi rin ni Cathy Binat na ikaw ay bangag. At dahil ayaw mong pasinungalingan yan sa pamamagitan ng hair follicle test, ayan po, yan siguro po ay prueba rin na ikaw talaga ay bangag. So, mga Pilipino, bakit pa tayo papayag na ang kanang magnanakaw, mamamatay tao, torturer, desperasido, at bangag ang mamumuno sa ating bayan? Ang kailangan po natin, solusyon. At kapag yan, ang nakaupo, ang nakaluklok sa pinakamataas na pwesto, ay bangag, magnanakaw, etc., etc., wala na po tayong pag-asa makaahon sa ating mga problema. Magalit na kayo! Kayong tunay na soberenya, lumabas na kayo, tamang ginagawa nyo na ginagamit yung internet, pero hindi po yan sapat. Ang real politics, hindi sila mababahala hanggang hindi nila makita yung dami ng mga taong nagagalit sa internet sa kalsada, sumisigaw, Marcos resign, Marcos resign, Marcos resign. Pero na po, para po sa ating mga sarili, para sa ating mga anak, para sa ating mga apo, sama-sama na ba tayong lumabas sa lansangan at isigaw, Marcos resign, tama na, sobra na. Salamat po sa iyong... Atty. Harry Roque, ako, personal ko lang to. Advice. Relax lang, relax. Relax ka lang. Ako, gusto ko na talagang maupo yan si VP Sara Duterte, pero meron due process. Meron due process yan. Huwag ka malapit na yan. Yung Indonesia, kakagulo na sa Indonesia, di ba? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.